Tayo po'y manalangin po sa ating Panginoon at nanyayahan natin ang kanya pong banal na presensya na siyang sumama po sa atin para po sa pagkakataon po na ito habang ipapahayag po ang kanyang banal na salita. Okay, so purihin ka aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kinikilala po namin na kayo po ang siyang pinagmumulan ng buhay, pinagmumulan ng pagpapala, ng aming lakas, Panginoon. At lahat ng aming pong natatamasa, ito'y galing po sa iyong mapagpalang kamay. Sa paglapit po namin ito muli, salamat sa pagkakataon na kami po'y makapag-alay ng aming pong pagpupuri at pagsamba. At paintulutan mo minsan pa sa paglapit po namin sa iyong maringal na trono, Panginoon, ay linisin mo ang aming pong mga puso at kami patawarin sa lahat ng aming kasalanan, sa lahat ng aming kahinaan, Diyos, na nagawa po namin na ito'y hindi nakalulugod sa iyo. Ang banal mong dugo, Panginoong Yesus, ang siyang muling maglinis po sa amin. At inaanyayahan namin, O Diyos, sa pagkakataong ito, ang iyong presensya, ang banal mong Espiritu, Panginoon, na siyang pumatnubay at gumabay sa buong panahon ng pag-aaral po namin ng iyong salita. Ikaw magbukas ng aming pangunawa. Ikaw magbukas ng aming mga puso, Panginoon. At sa lahat ng katotohanan na siyang aming pong matatanggap sa iyo, tanggapin po namin to ng may kagalakan at kapakumbabaan. Salamat po, Panginoon. Kami nagpapasakop sa kalooban po ninyo. Kami nagpapasakop sa iyong banal na salita at walang ibang una at dapat sumakop sa aming kalooban, sa aming buong kaisipan kung hindi ang iyong salita lamang, Panginoon. Salamat po muli sa iyo ang papuri at ang kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen and amen. Okay, so while standing po, let's read, no? Magandang araw po sa bawat isa po sa atin at kung saan po makarating. Ang pagpapahayag po na ito ng salita ng Diyos ay sumainyo po ang pagpapala ng ating Panginoon. In the book of Micah, chapter 6, verse 8, no? We have a lot of verses po na laan po para po sa araw na ito ng ating pag-aaral. Micah chapter 6 verse 8 in King James Version. Ito po ang pagkakasabi pong ganon. He had showed thee, O man, what is good. And what do the Lord require of thee? But to do justly and to love mercy and to walk humbly with thy God. Ephesians chapter 4 verse 29 NLT translation. Ephesians chapter 4 verse 29. Don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them. And Proverbs chapter 29 verse 2, also in NLT translation. Proverbs chapter 29 verse 2. Ayan, nakita nyo na po. Okay. Proverbs 29 verse 2. When the godly are in authority, the people rejoice. But when the wicked are in power, they groan. And lastly po, Matthew chapter 5 verse 13 to 16. Ayan, maraming nakakabisado po ng scripture verse po na ito, no? Okay, Matthew chapter 5 verse 13 up to verse 16. You are the salt of the earth. But what good is salt if it has lost its favor? Can we make it salty again? It will be thrown out and trampled underfoot as worthless. You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under the basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. In the same way,
let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Praise the name of Jesus. Sumaatin po ang pagpapala ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayo sa mga oras po na ito. So, once again po, no, sa ating pong lahat, no, we are about to discuss important subject wherein kagaya ng sinabi ko po, ito po ay ating pong ipagpapatuloy. Itong ating series po na ito. It is because last March 23, we discussed, no, itong subject po na ito. Let me show you first, no, itong title ng series po natin. Okay. The title of the series na ating pong pinag-aaralan is How Christians Should Handle the Dirty World of Philippine Politics. So definitely, ang ating pong kinakausap dito ay yung mga mananampalataya na naririto sa bansa po natin, sa Pilipinas, no? And in our first subject, we discussed, no, the dirty tactics of Philippine politics during the campaign period. So that was last March 23, no? And sa ating pagpapatuloy po sa pangalawang subject po na ito, no, na siyang ating tatalakayin nga sa araw po na ito, is napakahalaga po, no, na maintindihan natin, because going back with our first subject, the dirty tactics of the Philippine politics, no, during the campaign period, we talk about 6 dirty tactics, if you remember. Now, briefly, balikan lang po natin ito para mas maintindihan po natin ng husto po itong bagay po na ito. Okay, ano-ano po ito? The dirty tactic number 1 is smear campaign and black propaganda. The dirty tactic number 2 is below-the-belt comments and character assassination. And then third po is cancel culture in politics. Okay, no? And then, susunod po, pang-apat, the dirty tactic number 4 is vote buying and manipulation. Now, the dirty tactic number 5 is cyberbullying and fake news. And then lastly po, dito po tayo nagtapos sa ating unang subject po, ito po nga, ating po nga, the persistent issue of electoral cheating in the Philippines. Every time na magkakaroon po tayo ng tinatawag na halalan dito sa bansa po natin, lagi po ito na may issues regarding po sa tinatawag na dayaan. Katunayan, wala nga raw pong natatalo po sa ating pong bansa pagka lumaban sa politika kung hindi lagi pong sinasabi, nadaya sila. Tama? Okay. So, in our last subject, we leave this question, no? I leave this question sa ating pong lahat. In a political landscape ripe with intense and unethical campaign practices, how can Christians respond to these dirty tactics while remaining faithful to biblical values? Napakahalaga po nito. Alam natin po, there are a lot of allegations or great concerns regarding tinatawag po na ating eleksyon na lagi nagkakaroon ng ganito, ganyan na mga usapin, no? Pero ang importante po ay papaano tayo bilang isang mananampalataya. Ang kinakausap po rito ng ating Panginoon ay yung mga believers. Take note, wala tayong masasabing control for those who are outside, no? Outside the church. Meaning, kung sila po ay hindi mananampalataya, definitely hindi po susunod yan sa salita ng Diyos. But it is very sad, no, to see that there are some Christians and some there are pastors, no, or ministers who are involved deeply in this what we call election or campaigning na ginagawa sa bansa po natin, na parang hindi nila nalalaman po yung tinatawag na scriptural guidance pagdating po sa tinatawag po na pag-involve ng mananampalataya sa politika. Amen. So napakahalaga po niya, no, sa ating pong lahat. It is because the Bible itself, ito pong salita po na ito ng Diyos, ay nagbibigay po ito sa atin ng tinatawag na guidelines. It provides guidelines on integrity. It provides guidelines on wisdom, discernment, and righteousness.
kung papaano po ang tamang pamamalakad sa gobyerno, ang tama rin po na pag-involve sa tinatawag na politika bilang isang mananampalataya. And as I have mentioned last March 23, bilang isang mananampalataya, bilang tagasunod tayo ng ating Panginoon, kinakailangan at nabasa natin, tinawag tayo upang maging asin at ilaw ng sanlibutan. Lahat ng asin at ilaw magsabing Amen. Okay, so lahat tayo dapat maging ilaw at asin ng sanlibutan. Pag sinabing ilaw at asin ng sanlibutan, kasama po rito na maging ilaw at asin tayo kahit po sa daigdig ng politika. Na madalas nakakalimutan ng maraming mananampalataya kung ano po yung tinatawag na biblical or scriptural guidance pagdating po dyan. Now, the questions na we would address, para po sa araw po na ito ng ating pagpapatuloy, let me ask these questions. What are the biblical guidelines for Christians in responding to political conflicts? What are the biblical guidelines for Christians in responding to political conflicts? Or to say it better, how can they navigate the political arena with integrity, discernment, and love? So for tonight, ang ating title po sa pag-aaral po natin na ito, I have chosen to title this, Christianity and the Fight Against Political Toxicity. Kasi po talagang super toxic po ang politics po sa bansa po natin. Iba po ang Pinoy. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, iba ang Pinoy. Totoo po yan. Iba tayong mga Pinoy Sa lahat ng pamamaraan, ibang klase po ang we can call it passion or we can call it enthusiasm, Iba po ang Pinoy talaga. Grabe ang Pinoy. Tama? Okay. So kaya po dito, importanteng maintindihan natin. And of course, I would like to state this disclaimer para mas malino po ito, sa ating pong lahat. Of course, ipapalabas po natin ito sa ating YouTube channel. Importante na maintindihan po nila, ito pong ating pong disclaimer. So let me state this disclaimer to each and every one of you. Now, this message, Christianity and the Fight Against Political Toxicity, aims to provide an objective analysis of the prevalent issues with our political system. It is important to clarify that this examination is non-partisan. We do not endorse or criticize any individual, party, or political ideology. In the spirit of promoting a fair and a just discourse, we will adhere to biblical principles, values, and truths. These teachings guide us toward integrity, honesty, and justice, reminding us, as stated in Proverbs chapter 11, verse 1, the Lord detests dishonest scales, but accurate weights find favor with Him. And as we delve into the tactics that we have impacted our electoral processes, we encourage constructive dialogue that seeks to illuminate challenges and foster positive change. Let this exploration serve not as a condemnation of specific entities, but as a call to uphold the virtues that strengthen our democracy and promote the common good. And thank you for encouraging in this important subject po na ito or conversation with an open heart and mind. So napakahalaga na maintindihan po natin ito. Uulitin ko po itong paksa po na ito, ang nasasako po dito mainly po ay ang Christians. Wala tayong pakialam kung sa pamamaraan ng sanlibutan, kung ito gusto nila, kung ito sinusunod nila, yun ang kanilang pamantayan. Pero tayo bilang mananampalataya, and I am not referring only for this church, para po sa entirety ng body of Christ na naririto po sa Pilipinas. Mahalaga po yan. Whether kayo'y kabilang dito po sa church ng Jesus Christ, One God, One Gospel Church, o sa ibang church man po kayo who believes in the Scriptures,
tayo po, dapat ito ang maging pamantayan po natin. Okay, so ngayon, as we fight against this political toxicity na ito, as Christians, how are we going to respond para po dito? Are we all ready? Okay, so ready po natin ang ating pong mga sarili. Again, ang mga mananampalataya, uulitin ko, ang kinakausap ng Lord at nag-a-appeal ang Lord sa mga anak niya at wala po tayong magagawa dun sa mga nasa sanlibutan kung ano ang pamamaraan po nila. Ready na po ba tayo? Okay, number 1. All voters, lahat ng bumoboto na, magsabing amen. Ayan, lalo tayo mga Christians na voters, ha? Kahit sino iboboto natin, bahala po kayo, pero may guideline po ang salita ng Panginoon. All voters, especially Christians, should respond to smear campaigns and character assassination with truth and love. All voters, lahat ng boboto, lalo na raw, mananampalataya, higit lalo, Christians, should respond to smear campaign and character assassination. Pero pag nag-respond tayo, dapat with truth and. Yung iba kasi dahil sa naniniwala silang truth, kahit walang pag-ibig. Tama? Okay. Paano po nawawala yung pag-ibig? Kahit minsan nasa truth. Okay. Listen to this. False accusation and character assassinations are common in politics, especially in Philippine politics. Normal po ito. Tama? Bihira yata na iba-ibang kampo, no? Lahat ng kampo na may kanya-kanya po yan na mga smear campaign na ibinabato sa isa't isa. But I am referring to all Christians, no? Pagdating sa false accusations and character assassination, iba po ang approach ng Kristiyano. Bagamat ito ang one of the most common dirty tactics, no, in Philippine politics, no, itong smear campaigning and spreading of lies or half-truths na yan na tinatawag, and the intention of spreading those half-truths or lies is to destroy the opponent's credibility. Wala namang ibang daan yun objective para masira yung kredibilidad ng kanilang kalaban, ng kanilang katunggali. Again, as I have mentioned last March 23, no, ang social media and mainstream media are often weaponized to manipulate public perception. Nangyayari yan. Kaya nga, kita ninyo, nagkakaroon ng tinatawag na hearing sa Congress natin about fake news, blah, blah, blah. But you know, because the social media and even the mainstream media, nagagamit po ito to weaponize, to manipulate yung public perception sa pamamagitan ng true false accusations na tinatawag. Kasama rin po dyan, not only false accusation, even yung tinatawag na edited videos. Amen. And they've been using that para sa tinatawag na black propaganda. Now, let me show you some example, no, in social media na false accusations and character assassinations. Okay. So, ayan, pakikita ko po sa inyo, ha. Like for example, eto, ha. Ang sabi pong ganun, tinakpan ko yan dahil baka madali tayo ng ng libel, Okay. So, eto ang sabi po, no, nung isa pong nasa Facebook, sana pumunta buong pamilya Dutae sa China. At huwag umuwi ng Pilipinas hanggang uurin ang katawan nila sa virus. Now, I suppose na yung magkakilala po itong nag-uusap na ito, because ang naging reply nung isa, pastors pray. So possibly, yung naunang nagsabi na buong pamilya Dutae, pastor po yan. So, kasi sinabi niya, pastor's prayer. Pastor po yun. Okay? So ngayon, sinabihan niyang stupido ang Diyos, ha. Pinagbantaang ipapapatay si PBBM, First Lady at Speaker. Bakit ko susuportahan ng lapastangan sa Diyos at self-confessed killer? Kung susuportahan ko yan, para ko na rin nilapastangan ang Diyos dahil pabor ako sa pagsasabi niyang stupido ang Diyos. Yan ang kanilang exchange of
conversation. Susunod, eto pa po, ayan. No? Ang sabi pa pong ganito, patakas na yan. Ito, sa ano po dito sa page po na to, patakas na yan, hindi uuwi yan. Sumunod ng tumakas si Inday Sayad. Ayan, ang sabi niya. Okay. Tumakas na. Iniwan na ang mga tangang DDS. O, kita ninyo, grabe, no? Sumagot, paano mo masasabi at basta kagaya ni BBM, talagang yung pag-iisip, nag-iilusyon na. Ikaw yata ang may sayad, Manong, sabing gano'n doon sa ano. Tapos eto naman, regarding dito kay Robin Padilla, at parang, I don't know, kung tatakbo yata itong si Dennis Padilla din, no? Na sa city councilor, ayun, no? So, inendorso, sabi, inendorso ng Genius. So, makikita po ninyo, ang dami po na talagang na exchange of smear campaign or false accusations na medyo masakit po ito sa magkabila, pareho. Doon sa nagpapalitan, masakit po yan. Now, the Bible warns us against false accusation. Christians, no? Pastors, kung may pastor na nakikinig po sa atin sa mga oras na ito, ministers, pastors, Christian workers, or believers, no? The Bible warns us against false accusation and bearing false witness. Bakit ko po sinabi? Exodus chapter 20 verse 16. You shall not bear false witness against your neighbor. According yan sa New King James Version. Proverbs chapter 6 verse 16 to 19. Especially, in particular, in verse 19, ito pong sinasabi po ng Bible, a false witness who pours out lies, eto na, who pours out lies, a person who sows discord in a family. And also, the Proverbs speaks about, in Proverbs chapter 10, verse 18, hiding hatred makes you a liar. Hiding hatred makes you a liar. Slandering others makes you a fool. So, Proverbs chapter 10 verse 23, Proverbs 10:23, doing wrong is fun for a fool, but living wisely brings pleasure to the sensible. So, kaya yan makikita natin, there are a lot or numerous verses, no? Or guidelines coming from the scriptures na dapat iwasan po natin. Hindi po dapat nag-i-engage ng ganyan ang mga mananampalataya, especially ministers, pastors, na nag-i-involve ng ganyan mga paalitan ng mga masasakit po na mga salita. Now, another, no? Let me remind again Christians, especially ministers and pastors. Christians should refrain from participating in smear campaigns and spreading unverified accusations. Dapat po, wag tayo mag-involve, wag tayong sumali, wag tayong makibaka sa pagkakalat po ng ganyan na tinatawag na smear campaign and spreading unverified. Take note, spreading unverified accusation. Proverbs chapter 12 verse 15 and 16. Proverbs 12, 15 and 16, fools think their own ways is right, but the wise listen to others. Nakita mo, pagkamangmang daw, hindi raw nakikinig yan sa iba. A fool is quick-tempered. Ito raw ang isang mangmang pa, mabilis daw magalit. Bakit po may road rage? Kamangmangan po yan eh. Totoo yun. No? Kung tutuusin, pwede nang palipasin na lang kahit kamote yun, si Oscar, no? Wala tayong magagawa. Kapag ganun, pabayaan nyo na lang. I like the advice of James Dikin regarding sa road rage muna yan. Pwede, kahit nasabihin mong ginit-gitan ka, pagbigyan na natin. Kasi mamayang gabi, pag kumain ka sa hapunan, nakalimutan mo na yun eh. Kasi makikipag-away ka pa. Paano kung ganun? Kagaya nung nangyari sa, I think, Antipolo yata. Kung may baril pala. Nakita nyo, walang election gun ban. May mga iba talaga. Kahit election gun ban, magdadala po yan. Mahirap. Medyo hindi
Hindi natin ginamitan po ng utak pagdating po sa ganun. Pinairal yung a fool is quick-tempered, but a wise person stays calm when insulted. Okay lang, pabayaan nyo na. Hindi kayo mababawasan ng pagkalalaki nyo, lalo yung yaman nyo, ha? Hindi mababawasan. Pag ininsulto po tayo, yung pera po ninyo, yung pa rin ang pera nyo. Tama? Pabayaan nyo na, nainsulto kayo, okay lang, pagbigyan nyo. Hindi naman mababawasan yung pera po natin. Lalo yung kapugian mo o kagandahan mo. Kung nainsulto ka, pabayaan mo na, okay lang. Ganun lamang po yan. Amen. Okay. Ephesians 4:25. So stop telling lies. Let us tell our neighbors the truth, for we are all parts of the same body. So, isipin niyo Christian sa Christian, kahit sabihin niyo magkaiba po kayo ng tinatawag na political allegiance po, no? Or political belief, magkaiba kayo, pangit, biro niyo pagka kayong dalawa mananampalataya, magbabanatan, magbibirahan kayo, magsasalitaan kayo ng mga masasakit na salita, iisa ang Panginoon niyo. Na kung tutusin, yung spiritual blood na dumadaloy sa inyo, parehong dugo ng ating Panginoon. Pagkatapos mag-aatakihan kayo, di bali sana in the name of, kung halimbawang kingdom of Satan at kingdom of God, okay pa yan kahit pa paano. Pero ito, in the name of politics. Tama? Amen. Kung halimbawa, magkalaban, kingdom mo pa demons ang pinagtatanggol, labanan natin Christian yun. Pero yung ganito, pareho tayong mananampalataya, parehong believer sa believer, magbabangayan, magsisiraan, tapos hanggang sa mag-aaway pa. Di ba? Hindi po maganda kapag po ganon. So, tayong lahat ng mga mananampalataya, instead, every believer must engage in the instead of engaging in the same deceptive tactics, believers should counter lies with truth and avoid spreading unverified claims po na yan. So, tayo mga mananampalataya, basta yan hindi po verified, wag po tayo kagad magpapaniwala kasi mahirap kapag po lalo na in social media, pag na-click na natin yan, na-share na natin yan, wala na, hindi na po natin yan po talaga. Naintindihan po ba natin? So, believers are called and must seek the truth and promote honesty. Yan ang dapat po na nakikita po sa atin. Ephesians chapter 4 verse 15. Ephesians chapter 4 verse 15. Instead, we will speak the truth in love. Ito ang kulang sa marami po sa may dalang katotohanan. Kasi pagka may isip nila, katotohanan dala nila, may gigil Tama? Pag truth may gigil. Pero kapag ang truth pala, walang love, nawawalan ng halaga yung truth. Amen. So, speak the truth in love. Growing in every way more and more like Christ, who is the head of His body, the church. So this means that correcting falsehood, yung pagtatama sa anumang mali, kasinungalingan, dapat po gawin po ito without hostility, without anger. Walang gigil. Sabihin nga natin sa katabi natin, walang gigil. Yan. Dapat wala pong ganun And even, we should demonstrate grace. Yun dapat ang idinidemonstrate natin, ipinakikita po natin, Yung tinatawag po na grace po na yan, na kung saan, yan po talaga ang panlaban sa tinatawag na deceit. Okay? Amen. So, yan yung una. Okay, Number 1 po yan, Anong number 1 po natin? All voters, especially Christians, should respond to smear campaign and character assassination with truth and love. Number 2, ito po uli. All voters, especially Christians, should reject both buying and political manipulation. Basta Christian, nire-reject dapat yung vote buying po na yan. Ayaw natin yan. Ibig sabihin, hindi tayo sang-ayon po dyan. Amen. And political manipulation. Okay, bakit ko po sinabi po yan? Now, we should
fight against vote buying because vote buying undermines democracy and promotes a culture of dishonesty. Nawawalan po nung tinatawag na halaga ang demokrasya. Pag sinabing demokrasya, malayang pamamaraan o pagpili. Nawawala po yan because of what we call vote buying, nakokontrol yung nabigyan Na kahit na hindi yun, ang gusto niyang iboto, piliin, napipili Tama? At aminin po natin, vote buying remains one of the most destructive political tactics in the Philippine election. Grabe po ang vote buying. Every 3 years or every time na merong election, lagi pong may bahid po ang ating election ng vote buying. Hindi na po ito nawala. Amen. Sa Amerika, ewan ko, pero walang nabalita ron na vote buying sa Amerika Pag nagkakaroon sila ng election, walang ganito. Sa Pilipinas lang. Sabihin nyo sa katabi natin, only in the Philippines. Yan, ganyan tayo kakaiba, ang mga Pilipino. Di po ba? So, candidates bribe voters with cash, goods, or favors in exchange for support, undermining the democratic process and fostering corruption. Corruption na yan Totoo po yun. Alam nyo kung bakit? Simpleng-simple. A very, very simple mathematics. Hindi mo kinakailangan na maging matinding mathematician para maintindihan mo. Example, ang isa pong kandidato po, natatakbo at gagasta po siya ng ganitong halaga na salapi. Magkano lamang po ang sweldo po niyan? Kung yan ay tatakbo for a national election, sabi mo, senador, 6 years yan, uupo na term. Tapos gagasta po yan ng bilyon-bilyon. Ang sweldo lamang po ng isang senador, I don't know, i-correct nyo ako, but I'm very much willing to be corrected. Ang alam ko, nasa 300,000 mahigit lamang po ang sweldo po ng ng senator. Tama ba, Senator Jim? Okay. Ganun lang po ang halaga po ng sweldo po nila. Buwan-buwan, 350, sa loob ng isang taon. Kung ngayon ay 12 months, that is around 3.5 plus another 7, 4.2. Tama? 4.2. Tama po ba ako? 4.2 million. 4.2 million in a year times 6. Kung bilyon ang ginasta, saan po kukunin yan, mga kababayan? Saan babalik? Paano maibabalik yun? Di po ba? So, babawiin at babawiin yun, sigurado. Amen. So, therefore, Christians must reject any form of vote buying, whether as candidates, kung may Christian na tumatakbo, voters, at tayo mga botanteng mananampalataya, or campaigners, pati yung mga nangangampanya. Because Scripture strongly condemns bribery. Exodus chapter 23 verse 8 in NLT translation. Take no bribes, for bribes makes you ignore something that you clearly see. Kahit malinaw nang nakikita mo na mali pagka ikaw ay sinuhulan, lumalabo ang paningin. A bribe makes even a righteous person twist the truth. Try to imagine what the Scripture mentioned. Kahit righteous ka, the moment na tumanggap ka ng bribe, if you're being bribed as a Christian or as a righteous person, you will twist the truth. We all know the story po niyan. Ilang mga Christians ang tumakbo, di po ba? Mga Christians, tumakbo po yan. Ilang mga Christian worker ang tumakbo. Yung iba, minister, tumakbo. Yung iba, bisya pa, tumakbo. Di ba? Sa politika, ano nangyari? Nung araw, nung hindi pa po siya nandun sa political arena, nilalabanan niya, kitang-kita niya ang tinatawag na kamalian. Pero nung siya, itong si bishop, o itong si Christian worker, o itong si mananampalataya, na-involve na sa politics, wala na po, nakalimot na. Now, I am not saying na hindi po dapat tumakbo ang Christian. Actually, kailangan
para labanan ang kamalian. Kaya lang, yun nga ang mabigat. Pag nando na, nababago eh. Sabi ko nga sa inyo, siguro kahit ako siguro po ang maging congressman, bawa kung ako, hindi naman ako dito bumoboto, pero kung halimbawang dito ako lumipat at labanan ko yung congressman po rito, di po ba? Ano lang po ito kathang isip. Halimbawa lang, nilabanan ko po yung congressman po dito. Natalo po siya, no? At ako po ang umupo. Siyempre po, kung ikay aanuhan, sabi ng Bible, ang linaw Di po ba? Kahit low righteous person, natutwist. Kasi pag binigyan ka ng cash pag mahina ka, di po ba? Cash yun. Bigyan ka ng halimbawa, 50 million, nakamaleta. Iwan sa'yo, yung salitang take it or leave it. Siyempre, oy, kunin niyo yan. Kunin yan, huwag niyong iwan yan dito. Tatalikod ka. Ayoko yan, ayoko. Di ba? Kaya lang, iniwan na. O, pagka nandun na yun, ano pa magagawa mo? Wala na. Amen. Yun po talaga ang katotohanan. Proverbs 15:27 in Good News Translation, try to make a profit dishonestly and you get your family in trouble. Don't take bribes and you will live longer. Ito pala, may sumpa naman po talaga ang Kaya kita ninyo, mabibigat din ang mga problema po ng mga tumatanggap po ng mga bribe po na yan. Yes. Talagang yan, mga naglalahong bula na lang talaga. Yan ang nangyayari po kasi may sinabi pala ang Bible pagdating po dyan. No? Kaya, ang tumatanggap ng suhol, hindi po humahaba ang buhay. Papaigsi po. Sa bagay, talagang walang magagawa para umigsi dahil ang dami mong pera. Siyempre, kakain ka ng kakain ng masasarap niyan. Yun na, magiging sumpa sa'yo Di ba? Tapos, siyempre, bibili ka ngayon ng mamahaling sasakyan. Magugulat ka, mamahaling sasakyan, mabubunggo yun. Siyempre, naka-Ferrari ka, alangang patakbuhin mo dahan-dahan yan na parang karo, Ferrari ang mo, di po. Siyempre, mo yan i-maximize mo talaga kung ano yung pinaka-maximum speed na allowed po dyan. Yun ang totodas po doon sa mga ganito. Naintindihan po ba natin? Amen. So, it is very clear that believers should encourage ethical leadership and vote based on godly principle rather than personal gain. Kasi kahit ang Bible, tignan nyo, in 2 Samuel 23 verse 3 in ERB translation, ito po ang sabi po, si King David po, ito sa kanyang sinulat, no? 2 Samuel 23 verse 3, no? The God of Israel spoke, the rock of Israel said to me, whoever rules people fairly, who rules with respect for God. So, ang mamumuno dapat merong patas siya At bukod ron, may respeto raw sa Diyos. Pag may respeto sa Diyos yan, hindi kukuha po yan ng bribe. Tama? Hindi mai-involve yan sa tinatawag na bribery. So, ang Christians dapat, of course, dapat susuportahan natin yung alam nating honest at competent leaders na kung saan naka-align po sa ng Panginoon. Naintindihan po ba natin? Micah chapter 6 verse 8. Ito po ang sabi. Let's read this in two different translation. King James and NLT. Itong verse po na to, favorite verse po ito ni Sister Ernie sa kanya pong buhay Okay. He had showed thee, O man, what is good. And what do the Lord require of thee? Ano raw nire-require sa atin ng Lord? Number 1 is to do justly. To do justly and to love mercy and to walk humbly with thy God. Tatlo po ito. Anong sinasabi pong ganon? To do justly, to love mercy, and to walk humbly with God. Imagine ninyo, ganito po ang mga political leader natin sa ating pong bansa. Ay, ang ganda. Tama po ba? In NLT translation, no, O people, the Lord has told you what is good, and this is what He requires of you, to do what is right,
to love mercy, and to walk humbly with your God. So kaya yan, ang lahat po ng mga mananampalataya, lahat ng boboto, pangalawa, all Christians, so all voters, I mean, especially Christians, should reject vote buying. Yung pag-reject po na yan, huwag tayong sumunod sa gusto nila. Tama? Dalain dapat nga yan. Siguro yan, yung mainam na pagdala dyan. Pagka gusto nila, iboto sila, kunin mo. Pagkatas, huwag mo iboto. Tama. Amen. Pangatlo, all voters, especially Christians, lagi nyo maririnig po ito. Ayan. Para maintindihan natin bilang mananampalataya, should respond to fake news and misinformation. Paano tayo sasagot? With fake news and misinformation. With discernment and fact-checking. Ayan. Dito papasok bilang isang mananampalataya, kinakailangan maayos po. Ginagamit natin yung discernment natin at ginagamit natin yung ating kakayanan to fact-check everything. Na makita natin kung alin. Bakit po? Because, listen to this, misinformation is often weaponized to manipulate voters. Nagagawa po ito. Kaya may fake news kasi po, talagang para manipula po yan eh. Okay, lalabas lamang po tayo sa tinatawag po na politics temporary para maintindihan nyo lang yung tinatawag po na fake news. Or, kasi may mga different categories po yung fake news. Merong misinformation, disinformation, etc. Now, halimbawa po, not in the political arena. Halimbawa po, sa pagkain na kinakain natin, bibili natin sa sa grocery. Sasabihin po ng isang company na nagbebenta ng ganitong produkto, ang kanilang label, healthy. Tama? Healthy tong na to, so you go for healthy, etc. Blah, blah, blah. Siyempre, dahil nakasulat yung tinatawag na healthy, yun yung information na kinakalat. Tama? Pero kung tutuusin, sa malalim na pag-aaral, pag pinak-check po yung sinasabing healthy na pagkain or produkto, kung tutuusin, magugulat ka. But healthy to, pero na-diabetes ka. Halimbawa na lang, para maintindihan ninyo, sa soda po. Pag sinabi, yung mga zero sugar, talagang walang sugar ka makikita na as what you want na sugar. Pero, pinalitan po yung sugar. Na kung saan, kahit po ang langgam, yung ipinalit po sa sugar po na yun, na sinasabing zero sugar, hindi po kakainin ng langgam. Pero ang tao, kinoconsume. Yung tinatawag po na part na aspartame po na yan, that is very dangerous. Cancer-inducing. Yun po yan. Pero, siyempre, nakasulat, healthy. Kaya kita nyo, lahat ng mga may diabetes, wag natin babanggitin. Naka-zero lang sila. Naka-zero sugar, no? Zero sugar. Tama? Amen. So, yun ang tinatawag na fake news. Misinformation. Now, in political arena, or in political world, no, or in the world of politics, ganyan po yan, nagagamit po para ma-manipulate. Siyempre, na-manipulate eh. Kaya po kung tutuusin, in political aspect po, most of the time, yung tinatawag po na, what do you call that, survey, hindi po totoo po yun. Kasi mind conditioning yun eh. Pinoprogram yung mga botante na ito, si ganito ang number 1. So ngayon, kapag ka naisip sa survey, number 1, si ganito, papakita yung 1 to 12. Di po ba? Makukondisyon na ito ngayon, total number 1 to 12 po, ito na lang rin iboto natin. Amen. At marami pa po na fake news. Halimbawa po, tignan nyo, ito analyze po. Do we have Okay, sige.
Pakita po. Halimbawa, ito, ayan. Ito, sinabi po ito sa video, may video po ang network po na ito, na sinabi nila na talagang kumuha po nung tinatawag po na, what do you call that, na asylum. Pero, ang Chinese official po, dininay po. So, siyempre, malalabas, ito misinformation or fake news po yan. Yung ganyan pong klaseng ano po na yan. Di po ba? Kasi, itinanggi po. Ang sabi pa naman sa video po, hindi ko na lang na-download, talagang sinasabi nila, ayon po sa yung diretso na po, yung yung mismong reporter, sinabi, ayon sa mapagkakatiwalaang source. Pagkatapos, nagalit ang ang Chino na sinabi nila, naglabas sila. Anyway, it's in the public consumption, kaya medyo bahala na po kayo doon sa party pong yan. Amen. Susunod po. Okay, eto po. Ayan, no? Yung mga ganito, mga mali po ito eh. Siyempre, attorney. Di ba? Hindi, totoong attorney naman po ito sa pelikula na, ano ba yung series yata? Pagkatapos nilagyan ng logo ng CNN, maniniwala ka ba? Ang dami nag-share po nito. Siyempre, pag isinyan mo, una, pag hindi mo kilala to, akala mo nga, tignan niyo, pre-Duterte now or face the consequence. Mali yan eh. Fake news po ito. Yan ang nakita nyo. Para iba, marami ngayon na mga supporter po, nito pong former president, yung iba senior. Yung iba naman, kahit nag-share ng sabihin natin for satire lang naman, kaya lang, but still, nagiging po ito, source of misinformation. Diba? Diretso po. Yung mga kapos ang kaisipan, maniniwala tuloy. Siyempre, binasa. Sinabi ng attorney. Nasa CNN. Ayan, palayain daw ang Duterte. Paano mo mali po yan. Amen. Another thing po, ito pa po, no? Ayan, ito pa. Ito. Nagreklamo po ito sa NBI. Okay, yan na. Di ba? Alam po natin, itong si Aling Sheila, no? So, ako hindi ko po alam, ha? Sinasabi ko lang po ito. Pero kasi pumila po siya doon sa EJK, at pagkatapos po, ang nangyari, ito po yung anak niya, hindi pala, according po, hindi po sa akin to na, according po sa kapitbahay, sa netizen, na kapitbahay nila, ito po yung namatay. Pag pinuntahan nga po sa Jara Funeral Service yung website, namatay po ito nung 2024. Ayan, ito po, 2024, June 23 po namatay. Pero sumama po sa EJK, hindi na po presidente po, si Duterte po niyan. So, whatever, kung talagang yan naman ay napatay nung panahon ni Duterte, sige, sumama siya, pero lumaban po siya tuloy. Kita ninyo, nagsampa po siya ng libel sa NBI po yata, at kanyang aakusahan yung mga, sasampahan niya ng kaso, yung nagpakalat po nung ganito. So, kita nyo yung binibigay ko po ito sa inyo para maintindihan nyo po yung tinatawag po na pagkakalat po sa social media. Ito po yung napaka-delikado po niyan. Okay. So, and then next po, meron pa ba? Ito, may video. Ito po ito hindi ko po inaakusahang fake news po. But I would like to show you for the sake of mag-analyze po kayo. Ha? Okay, ulitin ko po, hindi ko po sinasabing fake news po to. I would like to be fair, no? Pero ito po yung akusasyon ng kabilang kampo patungkol po sa mga inilalabas po na to. Uulitin ko po uli, hindi ko po sinasabing fake news po ito, but for the sake of public eyes, no, na kung saan available po ito, tignan po niyo. Inilabas po ito ng Daily Tribune, no? Ito po isang mainstream media po, no? At ito po yung video. Sige po, tignan po niyo. Panoorin po natin briefly. Saglit lang po yan. So ano po ang issue po rito? Ang issue po rito, pinakikita po nila po, ito pong si First Lady.
Lisa Marcos, no? Na kung saan nandoon po siya sa concert po na yan, na ito po yung naganap na sometime tung April lang po na ito. Ayan, no? So, at yung po yung performer, si Casey, nako po, sorry po. Galano po, no? Yung po ang pinaka naging performer. Okay? So, ngayon, sinasabi po ng mga merong mga matang agila, hindi po ako nagsasabi po nito Okay. So, sinasabi nila na ito yung video, pagpapatunay, no? Kasi hinahanap nila ang ating pong First Lady, may naghahanap eh. Ewan ko naman, ba't kailangan nilang hanapin? Wala naman kayong pakialam kung ayaw magpakita, di po ba? But for the sake, to be fair, no, sa both ito accusation. So, nagpakita ng video, ayun ang First Lady po natin. Okay? Sumunod, ito po. Ito po pala yung naganap po, no? That was 9 months ago. Ayon po, hindi po sa akin, Ayon po sa billionario.com. Hindi po ako may sabi po nito, Ayon sa billionario, that was 9 months ago. Meron pa ba tayong isa, sister? So, siyempre po, ang akusasyon tuloy sa kanila, fake news nga naman yung kapag gano'n. Pero hindi po ako nagsasabi po noon, yung akusasyon. Pero ito naman kabilang kampo, bakit miss na miss nyo naman ang ating First Lady? Kung ayaw niya talaga magpakita, bahala, ba't yung pipilitin? Di po ba? Baka nagpapahinga. Yun ang pinakaano po. So, hindi niya po kailangan na bigyan ng kaligayahan ang bawat isa po sa mga mamamayan po natin na ganyan. So, yan po yan. That is why nakita niyo, mahirap po na po pwede. Like for example, parang just yesterday, yung trade hall na parang meron nangyari na DTI event, no? Sabi kahapon sa Mega Mall, parang ganon. Pero again, yung kasi parang, sorry po, parang yun ang sinasabi po, which is ako naman, parang nakita ko rin naman sa video, yung sa likod po, April 26 nga naman yung yung video po na pinindot po At saka ang alam ko nga naman, nasa Bataan ng ang presidente kahapon. Well, sabi ko naman, kahit na nasa Bataan siya, hindi imposible, may eroplano po yan. What is Bataan sa chopper? Baka nga 45 minutes o 40 minutes, nasa Mandaluyong agad yan Mga marurume utak po nung iba Pero kinakailangan, makapag-isip po tayo pagdating po dyan. So, naintindihan po ba ninyo? So, yung fake news, yung misinformation, nagagamit po yan sa pamamaraan po, no, para po masiraan. Now, listen to this, tayo Christians. Christians must practice discernment and fact-checking before sharing or believing any political content. Bago tayo maniwala, kailangan pag-aralan po, double check nyo po muna. No? Kaya minsan meron ako ng mga sinasabihan po talaga na meron akong kaibigan from other church, ang hilig magpo-post ng mga ganyang political content. Pag sinabi ko, bro, ano yan? Wag mo i-erase mo. Hindi totoo yan. Nilagay lang yung boses dyan na na sumisigaw na mga supporter na ganito. Kaya mali yun pagdating sa ganon. So tayo, kailangan maging discerning po ang Christians. At matuto tayo na talagang mag-aral. Totoo ba to o hindi? Naintindihan po ba natin? Proverbs 18:13 in CEB translation. Ito po ang pagkakasabi po, no? To answer before listening, that is folly and shame. Sa Tagalog, no, ito po ang pagkakasabi po ng ang dating Biblia. Ang sumasagot bago makinig ay kamangmangan at kahihiyan sa kanya. Di po ba? Kaya hindi po dapat sagot ng sagot agad. Amen. Amen. Kaya nga kahit nakita niyo in any discourse, bibigyan ng time si ganito, si ganyan, para malinaw. Amen. John chapter 8 verse 32 in NIV, then you will know the truth and the truth will set you free. So tayo mga mananampalataya, Christians, dapat i-verify muna natin yung mga sources para masiguro natin, matiyak natin na yung isi-share natin makapagpo-promote po ng katotohanan kaysa po sa tinatawag na deception. James chapter 1 verse 19,
James chapter 1 verse 19, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become. Grabe, kita ninyo? Everyone should be, pag mabilis lang tayo sa pakikinig. Mabilis dapat makinig. Amen. Pero sabi, slow to, mabagal magsalita. At mabagal din daw magalit. Amen. So, before engaging in whatever political discussion, ang believers dapat i-verify niya po muna yung sources po para maiwasan po yung gossip, and at the same time, matiyak natin, masiguro natin yung ibabahagi po natin, katotohanan po yung kesa po sa tinatawag na panlilinlang. Amen. So, may mga platforms po na magagamit po tayo para po masipat po natin kung totoo po o hindi po yan. Like for example, totoo po yun, doon sa mga event po na yan, nakalagay po sa mga website po nila yun eh. So, tignan nyo kung nandun nga o wala. Pag wala, totoo po yun. Pagka nandun, mag-isip tayo kapag ganun. Amen. Leviticus 19:11, don't steal, don't lie, don't deceive anyone. Okay. Pang-apat, eto pa po. All voters, especially Christians, na naman, should avoid cancel culture and practice grace. Christians tayo. Huwag tayong magka-cancel-cancelan sa isa't isa. Na dahil ang kulay nito, di po ba? Huwag ganun. Gusto niya yung kulay na yun eh. Tama? Tayo mag-away pagdating po ron. Because cancel culture, tandaan po niyo, this is a new political weapon. The cancel culture has become a tool to silence and shame individuals for past mistakes or controversial views. Kadalasan, nawawala na po yung pagkakataon para po dun sa tao po na yun na magkaroon po siya ng possibility for growth or change and especially forgiveness. Pero ang cancel culture, wala po nito. Nawawala po niyan. Again, mahalaga po yung tinatawag na accountability. Amen. But cancel culture promotes hostility. Galit eh. Di ba? Amen. Rather than constructive dialogue. Kasi ang ginagawa ng cancel culture, eto po public shaming and exclusion instead of correction and rest. Wala pong restoration eh. Pag kinancel culture ka, unforgiving po yan. Ganyan ba ang aral ng ating Panginoon? Yan ba ang turo ng Panginoon? Isipin nyo, kung parehong mananampalataya, magka-cancel po yan sa isa't isa, hindi mangyayaring solido eh. Hindi po mangyayaring solido. Yung sabihin niyo, black voting na gano'n. Maaring majority, yes, of course, meron. Pero yung 100%, parang malabo po yun. Subukan nyo lang. Ulam na lang. Lahat ba rito kumakain ng menudo? Ha? 100% kumakain? Meron bang hindi hindi po ako mahilig po talaga sa menudo. Ako yung isa na hindi nagmiminudo. Diba? Pagkagulay ang tinanong natin, pakbet. Lahat ba kumakain ng pakbet? Bata, tanungin natin. Diba? Kumakain ka bang pakbet, brother? Very good. Ayan. Lahat kumakain po. Sister Weng. Sister Roan, nagpapakbet ka ba? Mukhang hindi. Kita ninyo. Sister Son, nagpapakbet. Meron ba rito hindi kumakain ng pakbet? Ha? Ayun. Meron daw titikim lang pero hindi uubusin. Ayun. Para sabing, di ba? So, yun po yun. Kaya hindi po pwede na masabi natin, even in voting, lahat okay po talaga. Merong maiiba po talaga Meron. So, kaya hindi natin dapat po ito hayaan na mangyari. Lalo na dalawang mananampalataya na magkaiba ang pananaw, wag pong magkanselan sa isa't isa.
Amen. As I have mentioned, this cancel culture encourages public shaming and exclusion instead of correction and restoration. Mabigat po ito. O, tignan niyo, bibigyan ko kayo ng example po sa social media po ng tinatawag na cancel culture. Ito po. Ay, alam niyo na po ito, yung sa Goldilocks issue. O, di ba? Dahil yung tinatawag na isang bumili sa, I think that's Antipolo ba yung branch na yon? I don't know, hindi po ako mas maraming alam sa akin Sister Ernie sa politics, yan ang nagpipid sa akin ng whatever na nangyayari. So, parang may bumili yata sa Goldilocks. Ito, alam na naman eh. Yung mga ganito, hindi na natin pwedeng kasi talagang nasa publiko na po ito. Ayan. So, bumili at pinapalagyan ng happy birthday Tatay Digong. Ayaw nung na yon. So, siyempre, ang nangyari, dahil inayawan, una, mali naman yun dahil tumanggi, bake shop ka eh. Diba? Kahit na sino gusto niyang ilagay, kahit kay Putin niya gustong ilagay, happy birthday, Vladimir Putin, wala kang magagawa, trip niya yun eh, di ba? Kaya lang, hindi pinayagan. So, ano nangyari, nung malaman ng mga supporter naman, ng former president natin, ito na ngayon, no? So, nagkaroon ng tuloy na, wag nang bumili sa Goldilocks, di po ba? Ito lang naman po yun. Remember, gaya ng sinasabi ko po sa inyo, nangyari na po ito noong 2022 na election na napakarami pong mga cancel culture na ginawa nung kabilang kampo, di po ba? So, hindi maganda po itong I don't agree dito sa ganitong klase. Kasi inayawan natin to nung nakaraang 2022 election eh. Pagkatapos, yung mga gagawa naman ng ganito, hindi dapat. Ano pa po? Meron pa ba tayo example po dyan? O eto, ayan, di po ba? Yung sa Happy Toothpaste, dahil nagsalita siya, ito po yung yung Chinese po na na may-ari ng Happy Toothpaste. O dahil nagsabi siya, the ICC is just doing its job, no? Si Don Pedro, no? O gusto ngayon i-cancel lahat ng mga product ng Lamoyan yata to, itong company na to. So yan yung mga dishwashing. Wala namang kaugnayan po yun eh. Di bale kung hindi ka gumagamit nun, okay lang eh. Colgate naman ang ginagamit mo, ba't ka maapektuhan dito sa Happy na to? Di ba? Kung naka-close up ka, bakit ka maapekto? Bayaan mo siya. Pangalawa, yun ang opinion niya eh. Hindi naman po pwedeng natin yan. Di ba? O paano, halimbawa, let's say halimbawa, yung sister natin, Brother Rod, na nagtitinda ng burger. Di ba? May mga burgeran. O kung halimbawa, yung burgeran na yun na naalaman natin ang sinusuportahan niya, yung ganitong politiko. O, doon siya naniniwala, yun ang political belief niya. Pagkatapos tayo ngayon, dahil, huwag natin bilan ng burgeran na yan, kasi, hindi natin kapanalig sa politik. Mali po yun. Yun ang ron. Mali po yun. Tama po ba? Mali eh, yung ganito. Do we still have slides na Wala na. Okay. So, yan na po yan. Now, ito dapat natin gawin bilang isang mananampalataya. Christians should promote constructive discussion. Dapat constructive eh. Yung discussion. Allow room for repentance and transformation. Kaya maging maingat kayo. Halimbawa, respect nyo yung mga wall ng isa't isa. Pag nag-post siya, bayaan nyo lang siya kung hindi kayo kung hindi kayo konforme doon sa sinabi niya, pinost niya, kanya yun eh. Huwag natin pasukin. Ngayon, pag sila pumasok, huwag pipilitan ka ngayon na nag-post ka, tapos pumasok, kumbaga po sa trespassing eh. Wala kang magagawa kapag kaganon. So, noong 2022, may gumawa po sa akin na ganyan kasi nag-post ako about idolatry. Ang post ko about idolatry, Diyos-Diyosan. Akalain nyo, pasukan ako ng politics. Idolatry ang ang parang content ng ko po na yun. Na ayaw ng Lord ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bumira eh. Naku, talaga, sige, nakipag-anuhan ako sa Kanya. Kaya lang, nag-stick ako, sabi ko, huwag mong pasukan ng politika to. Ang sinasabi ko, idolatry ang subject. Kailang kinalugdan, bigyan mo ako ng verse na nalugod ang Diyos sa pagsamba
sa Diyos-Diyosan. Pagka meron ka nakita, sasamba uli ako sa Diyos-Diyosan at maglalagay ako ng pagkarami-raming Diyos-Diyosan sa church namin. Magpakita ka. Yun talaga wala kang, pero dapat maayos ang ang pakikipag-usap. Pag gumamit yan ng mga hindi magagandang salita, ay alam nyo na. Mag-gauge nyo kung anong klaseng mananampalataya po yan. Amen. So, dapat ang ipinopromote natin constructive discussion because the Bible teaches grace and redemption. Yan ang turo ng Bible Ang cancel culture, wala nang grace yan. Amen. And Christians should practice discernment. Uulitin ko, discernment. Everybody say the word discernment. Discernment. Ayan, engage in respectful discourse. Respectful, magalang. Ayan. And offer the same mercy they have received from God. Colossians chapter 3 verse 13 in Easy English Bible Translation, do not become angry with each other. O dito pa lang sinabi niya, huwag kayong magalit sa isa't isa. Di po ba? Kasi minsan may friction umiinit, nag-i-spike kaagad yung yung blood pressure Do not become angry with each other. If you think that someone has done something wrong against you, kung tingin mo daw merong nagawang hindi maganda sa iyo, forgive them. Yun ang instruction ng Bible, forgive them. Sabihin natin sa katabi natin, forgive them. Yan. Remember, eto ang sabi ng Bible, remember that the Lord has forgiven you. Alalahanin mo, pinatawad ka rin ng Panginoon. So you should also forgive other people. Kung sakaling sa tingin mo, mali yung pinili niya, patawarin mo siya. Hindi ba po pwedeng halimbawa, ang kulay ko, black. Kung ang black ang pinili ko, patawarin mo ako dahil ikaw ay white. Di ba? Di mo ba ako pwedeng mapatawa dahil white ka, ako black? Hindi ba pwedeng i-extend mo yung mercy, yung grace, yung forgiveness because you are white and I am black? Hindi ba pwede yun? Yun ang turo ng ating Panginoon. Amen. Amen. Christians should promote constructive discussion and allow room for repentance and transformation. Yan ang sinasabi po. No? That is why in John chapter 8 verse 7, ito, nagamit ko na po ito, let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. So, therefore, Christians, mga mananampalataya, kinakausap tayo ng ating Panginoon, kahit anong church po kayo kabilang, Christian must resist the temptation to participate in cancel culture. And instead, advocate for accountability with compassion and fairness. Yun ang sinasabi po. Proverbs 20 verse 3, avoiding a fight is a mark of honor. Avoiding a fight is a mark of honor. Only fools insist on quarreling. Ito, magandang verse po ito sa mga road rage. Ayan. Avoiding fight is a mark of honor. Only fools insist on quarreling. Quarreling, away po ito May mga mahilig talaga sa pakikipag-away Di po ba? Amen. Amen. Mark of honor daw, yung iiwas. Ang the best talaga, pagka makaiwas, wag nang magsalita. Yan lang naman. Amen. Now, another thing, Christians should actively challenge cancel culture. Sa papaanong paraan? By promoting biblical principles of reconciliation and second chances. At ano pa? Advocating for justice while upholding love and mercy. O ayan, nabasa na natin kanina yung verse for that, yung Micah chapter 6 verse 8, di po ba? O know, O people, the Lord has told you what is good, and this is what He requires, or the Lord requires of you, to do what is right, and to love mercy, and to walk humbly with your God. Panlima. Ito, we're about to finish na po. Ayan, panlima. All voters, especially Christians, should address
fanatic supporters. Eto, take note ha. Fanatic supporters. Sino yung fanatic supporters na yan? Who use profanity, no? And unhealthy tactics. Alam po ninyo, paano malaman yung fanatic supporter? Eto po yan. A political supporter who resorts to cursing, yung mga nagmumura, ayan. Swearing, ayan, nanunumpa, ayan, and humiliation of opponents in unhealthy ways is definitely not Christ-like. Hindi po ganyan si Kristo. Sabihin nyo, hindi ganyan si Kristo. Kailan nyo nabasa sa Bible po na nanumpa si Kristo? Oo, meron nga nagbigay sa akin ng verse, ba't daw yung Pariseo, sinabihan ni Jesus Christ, di ba? Ng hypocrite. Yun, sinabi, pero hindi nagmura. Hindi pinagmumura. Di ba? Amen. Because the fanatical behavior creates a toxic atmosphere that goes against Christian values. Labag po yan sa aral ng Panginoon. Ba't mukhang natahimik na naman kayo? Patapos na tayo, diyan pa kayo tumahimik. Okay. Amen. Halimbawa, papakitaan ko po kayo, ha? Meron tayo, no? Okay, sige. Eto. Balikan ko ito, di po ba? Ito, pangit ito, yung ganito, biro nyo. Christ-likeness ba to? Pastor po ito, ha? Biro nyo, ang dasal uurin. Sinabihan niya. Ito, totoo namang sinabihan, nakikita natin sa video. Pero, to be fair, siguro dapat mapanood nyo yung buong video nung sinabi niya. Hindi ko po pinagtatanggol po itong former president po na to. Kaya, malinaw po yung bagay po niya. Kaya ito po yung sinasabi. At ito pa, ayan, mag-inhibit ka na, bobo. Sinabihan na naman, biro mo. Si Robin, siguro galit po ito kay Robin Padilla no? Ito, Robin to vote no in impeachment daw. Sabi nga, mag-inhibit ka na, bobo. Ngayon pa lang, bumoto ka na, halatang tagahimod ka ng tumbong ng pamilya Dutae. Bobo mo talaga. Wala kang alam. Dapat mag-inhibit ka na sa impeachment trial dahil bobo ka. Galit na galit. Tignan ninyo. All caps no? Oo. Ayan. Okay. Tapos, meron pa po ba tayo dyan? Sige. So, eto pa. Tignan ninyo. Fact. Mas bloated pa si Bangag kaysa sa national debt. Pangit po ito, pagka ganyan, biro nyo, presidente, sasabihan po, lalo na, sarilinin nyo na lang, kung kaya opinion po ninyo, sarilinin nyo na lang. Pero, gaganito nyo pa sa social media, presidente po yan. No? Kahit nasabi mo ano yan, ganun talaga. Eto pa, mas bloated pa si Bangag kaysa sa national debt. No? Seryoso ka bang nakikinig? Seryoso bang nakikinig ang mga DDS sa isang tinaguriang pokpok ng mga politikot? Biro nyo, grabing paninira po ito. Anong kredibilidad at dignidad niyan? So, ang mga Dutae, eto pa, ang mga Dutae, OFW daw na, OFW po ito ay losers. Kaya nga nag-OFW sila kasi losers sa Pinas. Biro ninyo. Tama ba naman yung mga ganyan na mga pananalita? Ito pa, susunod. 2 klase ang Marcos, loyalist. Yung mga bayaran at yung mga sobrang tanga. Tama ba yung mga ganyang mga pananalita? Ito pa, mas masahol pa sa hayop ang pamilya Dutae. Buti pa ang mga hayop may respeto sa kauri nila. Pero ang pamilya Dutae parang galawang satanas. Biro nyo. Ang ginagawa, may lahi ng satanismo ang pamilya Dutae. Biro ninyo. Mabibigat. Do we still have? Okay, sige. Susunod. Eto pa, Eto. Itaas nyo naman ang antas po ng pangangampanya nyo. Nakakasuka. Tapos ito, si Kantman. No? Can't pay taxes. No? Can't finish degree. Biro nyo, kita ninyo, ano tuloy nangyari?
Pag binugbog niyo ng gusto, nanalo tuloy. Kaya nadala po yung yung mga sa ganyang kulay Yan ang pamamaraan ng nila ng pangangampanya. At di dapat i-adapt ng mga pangkasalukuyang tumatakbo of all camps. Do you still have? Okay, sige. Next, eto pa. Eto. Sana nga, si Lenny na lang ang naging pangulo. Okay na siguro sa lutang. Huwag lang sa buwang o biro. Alam nyo mga hindi, biro nyo, kung ang Christian hindi dapat sumama sa ganyan. Eto pa, don't bring Lisa Tanas home o biro nyo. Hindi, mali yan. Ako, I don't agree with that na Eto pa, mga abnormal talaga ito mga DDS. Pag anti-Duterte, ibig sabihin, adik na, mga bobo! Kaming mga Marcos loyalists and supporters ay anti-Shabu din. At marami sa amin, lalo na mga Christian, binanggit pa, Christian supporters daw, tignan ay anti-Yossi at anti-alak din. Wala pang Duterte sa mundo ng politika, anti-illegal drugs na ang mga pro-Marcos. Sabi, pag umupo raw daw Duterte, malinis na raw ang Pilipinas. Dumami na lalo adik ngayon dahil sa nangitlog sila nung panahon ni Duterte. At dahil sa mga drug lords na hindi nila kalaban sa bentahan ay malayang labas papasok sa Malacanang. Tignan ninyo ang mga salita. Dinamay pa yung ibang Christian supporters kung sino man po ito. Ako po'y Christian at hindi po ako kasama po sa ganitong klaseng pamamaraan ng salita po na yan. Ano pa? Yung 9 years na hindi pa rin nila alam paano gamitin yung bias. Ito naman sa spelling. At biased. Tapos magagalit pag nasabihin ng Boplax. Kaya kita niyo, totoo yan. Pagka in any course of discussion, pag nagkamali ka na ng Ingles titirahin ka na. Yung ad hominem na doon ang punta po ron Wala na sa issue. Eto pa, mga DDS, parang mga demon possessed daw. Grabe. Alam nyo kung sino nag-post nito? Christian daw siya. Itong nag-post po nito. Mga DDS, parang demon possessed, na puro masasama, na lumalabas sa bibig, inuuod na ang bunganga, ang kakamura, retarded na ang mga utak. Nakita nyo, hindi tama po yan sa isang Kristiyano. I don't agree with that. Eto pa, DDS, forte of ignorance. Acceptance is the key. Mga buwang. Ito, Christian din daw po ito Itong nag-post po nito. Ayan. So, nakita nyo, tingin nyo kaya, Christ-like to? Kahit na whatever colors you have. Is this Christ-likeness? Yung mga gumagamit po na bobo, tanga, demon possessed. Hindi po yan inaalaw ng Panginoon. Maaring against tayo, hindi tayo sumasang-ayon sa kabila, pero not to the extent na gamitin natin to. Ephesians 4:29, ang sabing ganun, don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful so that your words will be an encouragement to those who hear them. Proverbs 15:1, a soft and gentle and thoughtful answer turns away wrath, but harsh and painful and careless words stir up anger. Sa tingin nyo kaya mapapagkasundo po yan kapag ganyan ng mga salitang binitawan ng kahit na sino sa ibang kampo, sa ibang grupo? Amen. And Christians should set an example by engaging in political discourse with grace and respect. Alam ko, nanggigigil po ang marami po sa inyo. Pero dapat hanggang sa inyo na lang yan. Not to the point na sabihin nyo, i-broadcast nyo sa social media. Hindi po That's not Christ-likeness. Amen. Kesa mang-insulto tayo nung kapwa po natin, na naroroon yung gigil, galit, ang believers po, dapat ito sinusunod. Romans chapter 12, verse 17 to 18, in Common English Bible translation. Don't pay back anyone for their evil actions with evil actions. But show respect for what
everyone else believes is, ayun, show respect for what everyone else believes is good. Kung sa tingin niya, yun yung tama, yung pinili niya, galang natin siya. Kung sabihan na bobo, tanga, di po ba? Kung ano-ano pang mga salita na degrading, wag na nating ano yun. Kahit ang ating Panginoong Hesukristo nga nakaranas na ininsulto po siya. Kinontra siya, inoppose siya. Pero Jesus Christ responded with patience and wisdom. Nakita nyo, Luke 23 verse 34, anong sabi ng ating Panginoon? Father, forgive them for they do not know what they are doing. By avoiding heated confrontation and responding with kindness, Christians can reflect the character of Christ even in political debates. Pwede natin ipakita. Totoo po yan. Ano ko po sa inyo, I would like to give as an illustration or example, although ito po ay hindi naman in politics, but I really admire this person. Ito pong si David Bernard na nakipag-debate po. Kahit na anong mga hanapin nyo na lang po yan. Makikita nyo, David Bernard debate. Kung sino yung naan. Grabe, napakababan loob po nito. Iinuman lang po kayo niya ng mineral water. Ganito lang po gagawin niya pagka inano po siya, inalipustak. Ganun lang po. Hindi po siya nag-aano. Pagka time niya na magsalita, iinom lang daw muna siya. Paliwanag na naman po siya. Opo. Amen. Lastly, eto na. All voters, especially Christians, should promote righteous leadership and voting wisely. So ito ang dapat natin gawin po. Ang i-promote natin, righteous leader. Kahit sino manalo. Wala yan na kailangan yung tao na malalagay dyan, ang ma-promote ng Christian, righteous leadership. At bumoto tayo talaga ng tama. Totoo naman yan eh. Ngayon, pagdating po rito, siyempre, ulitin ko, may kanya-kanyang pagpili eh. Kung sa tingin niya, yun ang pamamaraan ng vote wisely sa kanya, wala ka nang magagawa po ron. Suffer with the same vote. Ganun na lang. Now, the ultimate goal of Christian political involvement should be to promote righteous governance. We have this in Proverbs 29 verse 2, when the godly are in authority, the people rejoice. But when the wicked are in power, they groan. Ang ninanais po ng Biblia na mamumuno sa bansa, this is what the Bible desire or guidelines. The Bible calls for leaders who govern with integrity, wisdom, and heart of service. Dapat makita po yung paglilingkod po talaga. Yung totoo. Ito pinakita ni Jesus Christ mismo in Mark chapter 10 verse 42 to 45. Allow me to read this in God's Word translation. Mark chapter 10 verse 42 to 45. Now, Jesus called the apostles and said, you know that the acknowledged rulers of nation, o rulers of nation po ito, mga namumuno ng bansa, have absolute power over people and their officials have absolute authority over people. But that's not the way it is going to be among you. Hindi daw yan dapat sa ating mga mananampalataya. Ano dapat sa atin? Whoever wants to become great among you will be your servant. Whoever wants to be the most important among you will be a slave for everyone. It's the same way with the Son of Man. He didn't come so that others could serve Him. He came to serve and to give His life as a ransom for many people. Nakita nyo, hindi po dapat na parang nagahari-harian, nang aabuso sa kapangyarihan. Ang naluklok sa pamahalaan, dapat po hindi po yan mga aabuso po sa kapangyarihan. Amen. Totoo po yun. Alam nyo naman, makikita natin sa napakaraming panahon na naging tao na tayo, marami na pong mga gumawa ng pang-aabuso sa kapangyarihan. So,
Christians should vote wisely, prioritizing candidates who uphold biblical values such as justice, honesty, and concern for the poor. Kasi pag sinabing justice, hustisya, sila po'y binigyan ng kapangyarihan po talagang para magparusa. Kasama sa pagpaparusa, sometimes kung talagang kinakailangan, na maibigay po yung talagang batas na mag-i-impose ng tinatawag na punishment po sa kanila. Ganun po talaga ang batas po. At binigyan po ang pamahalaan po talaga niyan. Naintindihan po ba natin? Okay. Proverbs 31 verse 8 and 9. Speak up for those who cannot speak for themselves. Yan. So, sometimes kinakailangan natin makapagsalita dun sa mga walang boses po talaga eh. Walang boses, no? For the rights of all who are destitute. Ayan. Speak up and judge fairly. Defend the rights of the poor and needy. So yan po, pag nasa pamahalaan, nasa gobyerno, ito magandang verse po sa kanila eh. Yan po eh. So kaya kahit sino maiupo, dapat ito magiging ano niyan, pamantayan. Kay dilaw, kay pink, kay green, kay red, kay black, kahit ano po, basta yan, kahit sino sila. Ito po ang gagawin po nila dapat. Amen. So, prayerful discernment is essential. Mahalaga po yan. Amen. Kung hindi natin alam, paano? James 1:15, ito po ang sabi, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Wala kang karunungan, magdasal ka. Lord, sino ba gusto mo iboto ko? O yun. Paano kung yung pala talaga gustong iboto ng Panginoon niya? Di po ba? Amen. Ganun po talaga eh. And then na-despise pa. Amen. Now listen to this. Beyond voting, believers should actively engage in political discussion with humility and wisdom. Educate others on righteous governance. Yun po talaga ang dapat. And support initiatives that promotes ethical leadership. At ang trabaho natin, kahit sino po ang manalo, kahit sino po ang maluklok, remember this, Titus chapter 3, verse 1 and 2, wherein I would like to give this last and final verse po na to. Titus chapter 3, verse 1 and 2. Remind the believers to submit to the government and its officers. They should be obedient, always ready to do what is. Yan, dapat ready tayo sa paggawa ng mabuti, hindi sa paggawa ng masama. They must not slander anyone. Yun. And must avoid quarreling. Instead, they should be gentle and show true humility to everyone. Amen. Napakalino po. Kahit na sino po ang manalo po, after the election, paulit-ulit, ang duty natin, magpasakop sa pamahalaan. Kahit di natin sila binoto. Tapos na yung botohan eh. Marami po akong binoto na mga hindi po nanalo in the past. Pero nung sila po inaluklok na, sa totoo lang, talagang grabe po ang panalangin ko po. At I would like to I have stated this numerous times. I never voted for like for example, Benigno Aquino III kay Pinoy. Pero ito'y sinabi ko dun sa isang kanyang avid supporter. Sabi ko sa kanya, ako'y malakas ang loob na masasabi ko sa harap at presensya ng Panginoon na mas dadaigin kita sa pagpapanalangin kay President Pinoy. Totoo yun. Sinabi ko ng harapan yun sa nakausap ko na ikaw ako talagang literal, talagang iniyak ko talaga si Pinoy nung siya'y namumuno. And whatever kasi duty natin yun eh. Amen. O after ni Pinoy,
kahit si Erap, kahit si Gloria. Duty natin yun, ipanalangin po yan. Amen. Kahit po si, ano po maging presidente natin, si Eli Pamatong. Kilala niyo po ba si Eli Pamatong? Ha? Hindi niyo po ba kilala? Tumatakbo laging presidente po yun. Si Eli Pamatong. Lagi po may nakapatong sa ulo po nun. No? Kahit po yan po maging presidente po natin, kung yan ang mananalo, wala ka na magagawa kapag gano'n. Yan ang konstitusyon. Trabaho natin, Christian, ipanalangin, sundin po. Magpasakop tayo. Gumawa ng mabuti. Yun ang kinakailangan. Wala kang magagawa. Si Eli Pamatong nangyari. Ang nangyaring presidente, nanalo. Susunod na lang tayo kapag gano'n. Hindi yung galit na galit pa rin tayo. Di po, wala ka na magagawa. Pagdadasal, kagaya ngayon. Oh, yung presidente po natin, wala ka na magagawa dyan, kundi ipagdasal natin talaga yan. Alam nga namang kalabanin mo pa yan ng di po ba? Oh, gumanti ka sa pagboto, kung ayaw mo, edi, iboto mo yung hindi niya ka-alyado. Ganun lang po kasimple po yun. O kung meron kayong nakikita, pero huwag tayong mag-away-away po. At the end of the day, isang lang yan, isang araw lang na botohan, tapos mag-aaway-away, di po ba? Yung iba, meron ako nabalitaan, no, na may mga churches, iniwan po yung yung ministry nila. Literal, totoo po ito. Nakakalungkot po. Mga matatagal na sa Panginoon. Dahil nga nauso po yung cancel culture. It happened last presidential election. Sapagkat ito po nga, yung mga umalis po na yun, nainis po sila doon sa pamunuan yata ng church na kinabibilangan dahil sinuportahan, nasa pula Pula sinuportahan, kumbaga sa sabong tumaya sa pula. Di po ba? Oh. Yun ang nangyari po. Kaya lang, ang tinayaan po nitong mga mga pink po opo Nagalit po. Hindi pa po tatapos yung eleksyon, umalis na. Biro nyo, ang tagal mong naglilingkod sa Panginoon dahil lang sa ganyan. Iniwan yung ministry. Mali Hindi alam nyo, hindi hindi rooted sa Word of God. Hindi rooted pagka ganun. Kaya kayong nakikinig po, hindi rin kayo rooted sa Word of God pag ginawa nyo po yan. Huwag nyo iwan yung church nyo kung sakaling hindi. Ganun po talaga Kung sakaling magkaiba kayo, hindi po magkakapare-pareho. Kasi nga, sasabihin ko sa inyo, hindi naman tayo, wala namang masama. Alam naman natin, kilala po ang Iglesia ni Cristo pagdating sa mga tinatawag po na ganyang black voting But still, nila yun, kung sakaling may ganun sila, wala ka may pagkakaisa sila, but still, yun nga, hindi naman 100% yun. May mga sumasablay pa din dyan, siyempre, na mangilan-ngilan lang, pero majority, naniniwala ako. Totoo po yun, na talagang pag nila, yun talaga. Yun sa pamamaraan po nila, yun ang nila So, pero yung sabi mo, iwan mo yung ministry, pangit. Iwan mo yung faith, iwan mo yung church mo. Hindi po hindi maganda po yung kapag ganyan. And Christian must remember that political engagement is not just about winning elections, but about glorifying God through integrity, wisdom, and service. So this Sunday po na ito, na darating po, ito po ang tatalakayin naman natin. Should Christian participate in negative campaigning in elections? Okay. Ito po ba ang nararapat natin gawin? Tignan natin. Pwede po ba tayo? Naintindihan na natin. Talakayin pa rin natin. Ito yung pagpapatuloy ng paksa po natin ito. Maraming salamat at sana po pinagpala rin po kayo sa paikinig po na ito. Maraming salamat po sa ating Diyos na buhay.